Nakakalungkot itong balita ngayon mga kababayan na aside pala kay Hanilet mga kababayan ay naghabilin na rin pala si Tatay Digong kay VP Sara. Na tila baga malapit na ang pagpanaw niya mga kababayan. At kabilin-bilinan ni Tatay Digong mga kababayan na wag nang iuwi ang kanyang katawan sa Pilipinas at doon na lang sa dahig mga kababayan ipakremate. Siguro kung maiuuwi na sa Pilipinas mga kababayan, yung abo na lang. Yan daw ang kagustuhan at huling habilin ni dating Pangulong Duterte sa kanyang anak na si VP Sara Duterte. Panoorin niyo po ha. Nais umano ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na i-cremate na lang sa the Netherlands ang kanyang labi sakaling papanaw siya habang nasa... Umayat daw masyado mga kababayan Eto, kalahati niyan mga kababayan. Isipin niyo na lang kung ano na. Butot balat na lang siya habang nasa International Criminal Court o ICC. Ito anya ang naging habilin ni Payat na nga siya dyan FPRRD kay Vice President Sara Duterte sa naging pagbisita nito. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya pag... Sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipakremate lang daw siya dito. Yung ashes na lang daw yung iuwi. Ayon kay VP Sara, sobrang payat na ang dating Pangulo pero hindi naman ito nanghihina at firm ang kanyang balat. Pabiro pang sinabi ni VP Sara na tila may skincare sa loob ng ICC ang dating Pangulo. Wala din naman anyang senyales ng sakit si FPRRD dahil walang sinasabing urgent ang medical officer sa ICC. Ewan na natin. Baka kasabwat niyang ICC Bakit hinayaan nilang pumayat ng ganyan mga kababayan? Butot balat na lang. Well, natural din naman na siguro yun sa 80 years old, no? Na mag-isip ng ganon. Samantala, hindi na umano maghahain ng kaso si VP Sara sa mga iligal na kumuha ng kanyang bank statements. Sasagutin na lang anya niya ito kapag natuloy ang paglilitis sa kanya, pero kung hindi man ay ipapaliwanag niya ito sa ibang pagkakataon. Sa bank accounts, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin yung mga question about sa bank accounts. Binanggit din ng pangalawang Pangulo na maaaring hindi pa siya makauwi sa bansa pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakatakda sa July 28. Huwag ka nang umuwi dyan, VP Inday sa zona. Walang kwenta yan. Nakahanda naman anya ang kanyang abogado at mga saksi para humarap at magpresenta ng mga ebidensya sa gagawing paglilitis ng impeachment court. Marami kaming mga solid legal arguments kung bakit dapat i-dismiss itong impeachment complaint. JP Nunes. Narito yung buong mga kababayan Sinabi ni VP Inday tungkol doon sa habilin. Kaya sabi ko nga, is not in the mood at bigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Wala sa mood si Tatay Digong daw mga kababayan. Mukhang masama ang pakiramdam. Sabi niya kung saan daw siya pamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipakremate lang daw siya dito yung ashes daw. Si Roque. Naiiyak na si Roque. Kanya. And then, sabi ko, discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari dito kung kunwari hindi namin sundin yung habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibig ka namin dito sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko kung pukultuhin kita o hindi. So, yun yung discussion tayo. Pero sana sana makayanan ni Tatay Digong mga kababayan at sana bilisan ng mga abogado at mga huwes mga kababayan yung trial nang matapos na. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digong? Kami, nalulungkot kayo. Daming gusto na umiyak.
Well, natural din naman na siguro yung sa 8 years old, no? Na mag-isip na ganon. So, and mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun pag nangyari. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag isinatag yung kanyang appealing na pagpang-cremation. So, yeah. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Digong. Where do you get the strength? Kay Tatay Digong rin. Dahil tinrain siya ni Tatay Digong, mga kababayan, ina. Huwag umiyak. Nagagalit daw si Tatay Digong, mga kababayan, sa kanya kapag umiiyak siya. Kaya pinipigilan niya palagi, mga kababayan. Ganyan katiga si Sara. Well, galing din siguro kay PRD na diba, turo niya. Ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, isang beses na bumisita kami dyan na umiyak si Kitty ay nagalitan pa niya, hindi niya useless yung mga lupa. Meron ba siyang rini-request meanwhile? Wala. Yun, yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun. And then, itak naman. Kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Coke Nabili niya naman Zero. po doon. Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, kasi hindi na ata siya ina-allow ng Coke Zero. So, Bawal na. Yeah. Bawal na ang Coke. Zero. Nasabi ma'am ni Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? Hindi ko alam kung ano yung mga. Paano yung diabetes? Hindi pwedeng itigil yan. Nabi sinabi. Hindi ko alam kung ano napag-usapan nila. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang health. Pero sa nakita ko naman, pumayat siya. Sobrang payat. Sobrang payat. Tsaka napansin ko kanina, hindi ko na kinensyon kasi nag-meeting ako ng Facebook. Maganda yung cookies niya. Gumanda ang kutis. Landit, Hindi na iinitan siguro, no? Laging nasa kwarto daw eh. Although mayroong area, mga kababayan, na mayroong sunlight. kung alam maganda yung cookies niya. Kasi pumayat siya, di ba? So you would expect na maglaylay ba? Hindi tight yung Firm. para siyang Volterra. Firm. Firm yung tight yung kanyang dito, tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Pero ma'am, yung picture dyan, May hindi siya. skincare siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture, hindi na yun ganun siya kaano. Hindi na. Okay. Ma'am, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse through Oo nga, no? Baka pwedeng ipakita si Tatay Digong sa publiko. Ano ba tong ICC? Mabuti pa yung ibang preso, mga kababayan. Pwede pa. Inaakusan pa nga siya eh. Wala pa nga formal na charges talaga, mga kababayan, na trial. Hindi pa nag-uumpisa. Kulong na. a picture kay PRRD, ma'am? We will ask the lawyers if that is even allowed. And then we'll ask them to take a photo kung i-allow. Sa politika po, wala kayo napag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya nga chairman ni Miss Wad. He is in Davao City chairman. Then sabi niya, paabot daw sa kanya yung well-wishes niya. Si Normi Suari, mga kababayan, bumisita sa Davao. Nag-isap din kami kasi kailangan katawagan yung anak niya. Uy. Galit na galit din ang grupo ni Miss Suari, mga kababayan, sa pagpadukot kay kay Tatay Digong. Chairman ni Miss Wad. And then, yun lang ang nag-discuss namin. And one other, the Bowenyo na namatay. Namatay? Discuss natin. Then of course, yung father naman, then kasi ni PRD, discuss natin. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan, na nagbigay na daw ng huling habilin si Tatay Digong? At gusto niyang magpa-cremate dyan na lang, mga kababayan, sa The Hague, Netherlands, kung dyan siya mamamatay. At yung abo na lang ang dadalhin sa Pilipinas. Anong masasabi nyo dito? Post, i-comments below.